Galit na siya. Ang ginawa niya, binuhusan niya ako ng juice sa mukha. Juice sa mukha na malaki. Na ito naman pong lalaki, lumingon na akala niya, papatulan ko yung asawa niya. Inupakan agad ako sa mukha. Namaga at kinailangang ipa-check up ang kaliwang mata ng isang taxi driver, mula sa suntok ng isang motoristang government employee, sa kaso ng road rage sa Taguig City nitong Biyernes. Base sa paunang investigasyon ng Taguig Police, binabaybay ng taxi driver na si Celso de los Santos ang kahabaan ng McKinley Road sa Taguig, at papunta sa isang shopping mall pasado alas 5 ng hapon, nang masingitan at makat niya ang lane ng lalaking suspect. Minamaneho ng nakilalang government employee ang isang Toyota Fortuner. Ayon sa police report, biglaan siyang napapreno, dahilan para muntikan ng mauntog ang kanyang asawang babae sa dashboard. Dito umano nag-init ang dugo ng sospek, at sinundan ang taxi driver mula McKinley Road hanggang makarating sa harap ng isang shopping mall. Nang may baba ng taxi driver ang kanyang pasahero, bumaba ang driver ng Fortuner para habulin siya at komprontahin. Dito na nagkainitan ang dalawa. Umilag ako para lumabas. Pagdating naman ng isang Fortuner, akala niya kinat ko siya, sinalbahi ko siya. Hindi siya bumaba agad. Nakastop kami. Pag-stop namin, hindi pa siya bumababa. Ang ginagawa niya pala, sinundan niya ako, ani de los Santos. Binaba ko yung pasahero. Mamaya nakita ko na lang na dumikit na sa akin yung Fortuner, tapos kinumpronte niya ako. Ina mo, ang tanda-tanda mo na, pero di ka pa rin marunong magmaneho, dagdag ng sugatang driver. Kita naman sa CCTV na dumating ang security guards ng mall, para awatin ang mga driver, pero nang pababa na ang taxi driver mula sa kanyang sasakyan, sinuntok siya at tinadyakan ng government employee. Sa CCTV, nakitang lumabas ang taxi driver sa kanang bahagi ng sasakyan, at nagbanlaw ng tubig sa kanyang mukha, habang inilayo ng mga security guard ang sospek. Sabi ni De Los Santos, minura pa siya ng sospek. Nagpaliwanag aniya siya sa sospek tungkol sa nangyari, pero binuhusan daw siya ng juice sa mukha. Binuhusan din daw siya ng tubig ng asawa nito. Galit na siya. Ang ginawa niya, binuhusan niya ko ng juice sa mukha na malaki. Sa sobrang sama ng loob ko, mayroon akong, binuhusan ko rin sila. Lumayo na sana ako noon. Paglayo ko, umaabante na ako, hinarang ako ng lalaki sa mga security guard, sabi ng taxi driver. Akala ko mag-uusap kami sa mga problema na yon, itong asawang babae. Akala ko tapos na, binuhusan ako ng mineral water na malaki sa mukha. Ito namang lalaki, akala niya papatulan ko asawa niya, inupakan agad ako sa mukha, dagdag niya. Binaba ko pa yung pasero. Maya po, nakakita ko na lang, lumikit na sa kanyang Fortuner. Tapos, binaba niya yung bintana niya, tapos kinumpronta niya ako, sabi niya, mo, ang tanda-tanda mo na, di ka pa maayos magmaneho. Galit na siya. Ang ginawa niya, binuhusan niya ako ng juice sa mukha. Juice sa mukha na malaki. Ang ginawa ko po, sa sobrang sama din ng loob ko, meron po kumalit ng binuhusan ko doon po sila. Sabay, lumayo na po sana ako noon. Paglayo ko po, umaabante na ako, pinaharang po ako ng lalaki sa mga security guard. Ito pong asawa niyang babae, akala ko tapos na, binuhusan po ako ng mineral water na malaki sa mukha. Na ito naman pong lalaki, lumingon na akala niya, papatulan ko yung asawa niya. Inupakan agad. Sabi ng biktima, pinipilit siya ng sospek na makipag-areglo, pero plano pa rin niyang magsampa ng kaso. Nagpasalamat siya sa mall security guards at sa pulisya, sa mabilis na pagresponde at pag-alalay sa kanya. Naghahanap buhay kami. Ang iniisip nila, mayaman sila. May pera sila, hindi naman ganoon kalaki. Unang-una dapat isipin nila, na wala naman kaming intensyon na salbahiin sila, sabi ng taxi driver. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang sospek, na nahaharap sa reklamong may kaugnayan sa physical injuries. Samantala, naglabas na ng pahayag ang Bureau of Immigration, kaugnay sa pagkakasangkot ng isa sa kanilang empleyado, na nanuntok, nanadyak,
at nagsaboy pa umano ng juice at mineral water sa nakaalitang taxi driver sa Taguig City. He's working as a migration officer. Wala naman kami dito sinisino, whoever, kahit anong trabaho, pag nandito naman sa atin we treat them fairly. Dapat tayo, pasensya muna immigration, di ba, ang lumalabas, it is the institution ang naka-highlight, independent on the investigation. So, doon sa mga kawani naman ng gobyerno, if I may give a reminder, there is a higher bar, a higher standard that we are supposed to follow. Hindi porke gobyerno tayo, above tayo the law, that we take it into our own hands. Iginiit po ng Bureau of Immigration na off-duty ang nasabing empleyado nang mangyari ang insidente, at wala umanong kaugnayan sa kanyang trabaho bilang immigration officer ang kasong kinakaharap. Gayunpaman, tinitignan na kung may nalabag ang kanilang tauhan sa polisiya ng civil service, kaugnay sa conduct of government employees. Una nang sinabi ng biktimang taxi driver, na desidido siyang magsampa ng reklamo sa naturang government employee. Samantala, sa nakikitang mugshot, ay nadakip na umano ang naturang government employee na immigration officer, na kinikilalang si Abu Melhak Makalaba. Sa nasabing larawan, ay makikitang alleged physical injury ang kanyang kasong kanyang kinakaharap, na nangyari noong January 5, 2024. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senyor Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.